Magandang araw sa inyo. Welcome back to the Philippines, people of the earth. I'm back. Eto na nga, simula na huli tayo ng ating regular programming dahil naantala lamang po ito dahil ng mga nakarang araw ay tayo po ay nagkape lamang at nagutom at nag-desisyon pumunta sa Paris, France at saka sa Barcelona at kumain ng burrata at syempre walang iba kung hindi sa Amsterdam kung saan tayo ay muntik ako na sabihin coffee shop, iba pala yung coffee shop doon. Nagkape-kape yon doon sa kanilang kanal. Alam mo, buti pa dyan sa Amsterdam, yung kanal nila malinis. No? Hindi kasi kanal ang tawag doon eh. Doon sa, alam mo na, yung maraming boat doon. Oh, 'di ba? Kanal ho ang tawag doon, hindi po yung lake, hindi po yung beach. Doon po ay kanal ang tawag, pero malinis ang kanilang kanal at doon sa kanal nila, pagka ikaw sumakay doon, marami kang makikitang pula-pula. Oh, mamula-mula. Pwede ka mag-window shopping doon sa pag sumakay. Hindi, umiikot 'yun ha. Baka kala nyo sa Diwalin lang pumupunta yun. Hindi, umiikot yun. At makakakita ka talaga ng mga iba't ibang mga pwede mong isyapping doon. At saka alam mo maganda doon sa Amsterdam kasi bike friendly. Oh. Ang hindi lang friendly doon yung nagbibisikleta pero yung bike friendly yon. Kasi pwede kang merong bike lane, talagang matinong bike lane doon sa buong Amsterdam. Ang hindi lang talaga matino doon yun ang nagbibisikleta. Kasi sisigawan ka pagka palakad-lakad kang parang tanga. Bawal ang tatanga-tanga doon eh. Walang biro. Hindi ako nagbibiro. Masisigawan ka doon pag yung gaganong-ganong ka, tatanga-tanga ka para kang basta para kang tanga ganon. Engot-engot. Bawal doon. Oh. Buti na lang tayo ay nagbisikleta doon, kaya nakikisigaw tayo pag kami naglalakad doon sa bike. Yan, "Hoy! Utang mo!" Gaganunin ko. Wala naman siya, hindi naman naintindihan. Ay, okay lang. Doon lang tayo nakakapagmura ng hindi sila nagagalit. Pag may dumaan doon sa lakaran, "Utang mo!" Biro lang kayo naman Dino-joke ko lang kayo. Anyway, eto na nga at nakauwi na po tayo sa ating kubol. At eto, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga na-meet natin. Shout out sa inyo. Pagpasensya nyo na kasi iba sa inyo sinasabi nyo, pwede ba i-shout out ko kayo? I-shout out ko kayo. Tapos makakalimutan ko naman yung pangalan nyo. Hindi, totoo. Madali po ako makakalimot ng pangalan. Mahina po ako sa name recall. Opo, wala pong biro. So, hindi ko po maiisa-isa. Basta hi, yung mga nakipag-meet sa atin, doon sa isang, basta, sa mga na-meet natin dyan, sa buong Europe, hinahay ko po kayo. Hello po sa inyo lahat. Shout out sa inyo sa mga, ito, nagbigay. Ito, si Joyce Life. Oh, ba't mo naalala? Siyempre, nagbigay ng marke. Hindi. Biro lang. Hindi, si Joyce Life kasi matagal na po nating nagko-comment siya nung nagla-live pa tayo kaya naalala natin. Maraming salamat. Nung una hindi siya nagbigay nito kasi nagbigay si Ann Harot. So nainggit siya, nagbigay din siya ng ganito. Oh, by the way, na-meet ko na si Ann Harot Maliit pala siya. Nagfi-feeling matangkad lang ang walang niya. Oo, nagfi-feeling sexy, hindi pala siya sexy. Oo. Pero diretso parang balikat pagpapaan na. Ang bihirang buhay. Maraming salamat na rin dahil yung pangako niyang Ray-Ban ay finally natupad na. Di meron na naman akong pasalubong sa ibang tao. Biro lang Hindi ko ipamimigay yun. Sige, wag kang mag-alala. Ilalagay ko lang sa cabinet ko yun. Ilalak ko lang yun hanggang mabulok. Anyway, maraming salamat sa inyo. Yung mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na yung sumama sa atin sa last day natin. Kahit uwing-uwi na ako, ayaw pa nila akong pauwiin.
Salamat po sa inyo, ha. Thank you very much. O anyway, eto na nga. Alam nyo mga kaibigan, pag-usapan na natin itong mga nangyayari sa Pilipinas. Ako kasi, to be honest, hindi ako na-amaze. Sa totoo lang, medyo pasensya na ha. Alam mo naman ako, minsan iba rin ang nasa isip ko eh. Hindi ako natutuwa. Honestly hindi po ako natutuwa kasi puntirya sila ng puntirya sa mga kontraktor. Alam mo, there's nothing wrong with the contractor. Honestly o baka sabihin mo naman, Banat Bay, kita mo na nga naging maluho. Oo, tama, naging maluho. Tama yun. 'Di ba? Ginagawan pa nga natin ng reaction yung mga nepo babies. Oo, tama 'yun. Pero tandaan ninyo, sila ay private citizen. So kung ano man ang gusto nilang kuhanin at kitain at kanilang gastusin, abay wala tayong pakialam doon. Problema nila yung kung gusto nilang maglustay ng pera. Ngayon, the way they got dung pera na 'yon, 'di ba? The way they get yung pera na 'yon ay yun ang problema. Okay? Pero sa akin, hindi pa rin yun ang pinaka-problema. Ang pinaka-problema, bakit pinahintulutan nung pinagkatiwalaan natin sa gobyerno? More than anything else, ang dapat nating sisihin dito ay hindi ng DPWH. May kasalanan ng mga district engineer, mga regional engineer o sino man ang head ng DPWH. Tama, may kasalanan yan. Dahil hindi sila nagdo-double check kung naayos ba ang mga flood control, kung mga proyekto ba ay natapos, hindi sila nagdo-double check. May kasalanan sila dyan. Pero ang pinakadulot nitong problema na ito ay walang iba kung hindi yung nagbibigay ng pera sa kanila. Yung mismong nag-aalat, sabihin yung naglalagay ng budget. Walang iba kung hindi ang nagdidesisyon yan ay Kamara. Sabi nga nila, sandali, Banat Bay, bakit hindi yung Senado? Kasi ganito po yan. Okay? Papaliwanag ko lang. Paano ba dinideliberate ang budget natin? Una, nanggagaling yan sa presidente. Sa executive branch, pinag-uusapan yan ng finance manager ng executive. So, nandyan ng DBM, nandyan ng Department of Finance. So, nag-uusap-usap sila at gagawa sila ng budget. Okay. Ngayon, i-deliberate na ngayon to sa Kamara, sa Senado. May mga tatanungin, bakit ganito, bakit ganyan, ito, yung mga budget. After nun, magsasama ngayon ang Senado at ang House of Representatives o ang Kamara. Magsasama sila, ang tawag doon, BICAM. Okay. So sa BICAM, sino nandyan? O yung mga membro ng parang piling membro ng Senado at saka ng itong Kamara. Pero ang pinaka-problema po diyan ay yung tinatawag nilang small group. 'Di ba? Aside pa doon sa in charge ng finance sa Senado at saka yung Senate President, tapos yung Speaker of the House at saka yung chairman ng committee ng APRO, ng appropriation. Aside from nagsasama yun, nag-uusap-usap, meron pang nagdi-decide. At ang sabi nga ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi yan si Speaker Romualdez at saka si Zaldico. Yun dalawa lang na yun ang talagang huling o final na nagdi-decide kung magkano ang mga budget. Kung meron mang mga insertion di umano na ipapasok, ayan ay sa panahon na yun dalawa'y nag-uusap. So mantakin mo pinag-usapan sa Senado, pinag-ukulan ng panahon, pinag-ukulan ng buong Congress, ng House of Representatives, tapos nag-BICAM pa,
Tapos eventually, yun lang din palang dalawa ang magdi-decide. Yan yung pinupunto ni VP Sara Duterte noon. Ano ginawa nila? Fake news daw, tinabla nila, bla 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 bla. Nung nagsalita na si Tiangco, aba biglang sumang-ayon na. Nung nagsalita na si Vico Soto, siyempre yan ang pambato ng mga pinklawad, hindi na rin binatikos. Although, sabi ni Vico Soto, hindi naman daw siya, wala naman daw siyang kulay, pero alam natin yan ang bata ng pinklawan. So ang punto pa rin dito, bakit nung panahon ni VP Sara Duterte na binabatikos niya si Romualdez at si Zaldico, sinasabi ninyong fake news? Ngayon, sumusumbulat na sa mukha ninyo yung mga problema sa flood control at nare-realize na ninyo na ang punot dulo nito ay si Speaker at si Zaldico, hindi na fake news. Doon ka magtataka. Pero, ladies and gentlemen, meron akong nakikitang kamay na gumagalaw na tila ang sinisisi lang ay yung mga kontraktor. Again, I'm not saying wala silang kasalanan ha, because they're part of the entire, sabihin na nating, can we call it scam, or pwede ba natin tawaging greatest corruption that happened in our country? Ang punto dyan, parte o kasama o sumasang-ayon ito mga kontraktor sa pangyayaring ito o pati ang DPWH, pero remember, nag-uugat yan doon sa small committee. Yun yung problema. Yan ang pumapayag at yan ang naglalagay. O, magkano budget sa distrito na ito? Magkano dito? Magkano dyan? Sila ho ang naglalagay. So, wala namang, sorry kung talagang nanakawin. O, wala namang mananakaw yung mga DPWH na district engineer. Wala ring mananakaw yung mga kontraktor kung walang pinanakaw. Nagigets natin? Para bagang ganito, may pera ako, 1 milyon, halimbawa. May pera ako 1 milyon. Tapos yung asawa ko, may kakuntsaba na snatcher. May kakuntsabang waiter. Ang gagawin yung asawa kong mukhang pera, halimbawa, ay sasabihin niya sa akin, sweetheart, iwan mo yung 1 milyon mo dyan sa mesa ha. Tapos alika, maglampungan tayo. Pasok muna tayo sa banyo, doon tayo mag-sexy time. Pero iwan mo 1 milyon mo sa mesa. Ako naman si tanga. Halimbawa lang naman. Nagpasok kami ng banyo. Nagnyiknyakan kami doon. Iniwan ko yung 1 milyon ko. Ang kakuntsaba, yung snatcher at saka yung waiter. Bakit? Kasi sabi ko doon sa waiter, waiter, pakibantayan tong 1 milyon ko ha. Pero kakuntsaba na siya. So pag nawala yon, may percentage yung waiter, siyempre yung snatcher, at siyempre yung asawa kong mukhang pera. Buti na lang wala akong asawa, no? At least pwede ko example yun. Di ba? So yung asawa ko mukhang pera, kinuntsaba yung waiter tsaka yung snatcher. Sa kanya yung malaking porsyento. Pero kumita rin yung snatcher, kumita rin yung waiter. Again, may kasalanan yung snatcher, may kasalanan yung waiter dahil pinayagan niya. Pero sino talagang may kasalanan doon? Yung mastermind, yung asawa ko, na nagpaiwan sa akin at nang akit sa akin. Kaya tumigas si Manoy. Tama, mali? Parang ganyan yung kamera. Parang ganyan ang ginawa nila. Alat tayo ng pera dito, alat tayo ng pera dito. Tapos kung tsabahin natin
yung mga DPWH, tapos itong mga kontraktor. Ang matindi nga ngayon, eto. Hindi, babalikan na sa example. Ang pinakamatindi ngayon, itong asawa, ang kinuha niyang snatcher, kapatid niya. Kinuntsaba niya yung kapatid niya, ikaw na ngayon ang snatcher. Di ba? So, tapos, sa kanya rin mapupunta lahat yun, yung in-snatch na yun. Pero may mas matindi pa dyan. Gusto nyo mas matindi? Ikaw na mismo yung snatcher. Anak ng tutsang kalabaw yan. Yung congressman na mismo, yung kontraktor. Gago! Sino yan? Pangalanan nyo nga dyan sa baba kung malakas sa loob ninyo. Sige nga, sige nga. Pangalanan nyo nga. Gago! Ikaw na mismo yung kontraktor. So pag talikod mo, in-snatch mo na kagad. Hindi ka na nagbigay sa iba. Animal kang putang. Karma is ano. Sige nga, ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Eto, paano natin ha? Ito kasi nangyari. Eto, Pasok! When you were here, I think the other week, meron kang sinasabi nga na yung issue sa'yo at the time na hinihingi mo yung report ng small committee. Wala yun, So hanggang, Pati, wala. hindi ba yun nasa loob dun sa USB na gusto mo ibigay? Okay, ganito. Yung small committee report, wala na. Ayaw nga lang ibigay. Kaya nga kailangan si Saldi ko lang di ba? Magpaliwanag. Ayaw naman nila patawag si Saldi ko. So, sino magpapaliwanag ng small committee? Oo. Yung USB, yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi, di ba, sabi ko, bakit itong mga pinagpalang party list, ilan lang Oy, sa sino pinagpalang Sino ba yung mga pinagpalang party list na yan? Sige nga, no, magkaalaman. party list? Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldi ko. Ay, naku po, si Ako Bicol. Ano na Ako Bicol? Oy, Zaldi ko, hindi ako nagsabi nito, ha? Si Tiang ko ang nagsabi nito, hindi ako. Okay? Meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth of projects under Ako Bicol. Okay? Magkano? Ulitin natin. Magkano daw yung ipinasok? 2,295,000,000 worth of 2 billion and... basta 2 billion and 95 million? hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth 2 billion and 295 million. Ay, grabe naman yun. Agoy. 2 billion? Pwede ka na... Naku! of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2,064,000,000. Nako! Doon sa pamangkin naman, 2 billion. Another 2 billion. Ang hirap ng bilangin, no? Pag sobrang dami, may million pa kasi. 2 billion plus million. Ay, nako, grabe yan. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldi ko. Hoy, yung host, bawal ka mag-wow. Bawal ka mag-wow. Baka mamaya marinig ka ni Asaldi ko. Gago! Alam mo naman yun. As Saldi ko. No? Kasi doon, makikita mo yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer, at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldi ko as proposer is 13,803,693. Si Saldi ko lang yung nag-alat daw doon sa mga iba't ibang distrito, umaabot ng 13 billion. Agoy, Saldi ko, paano na to? Where are you? Saan ka na ba? Magsalita ka. Gusto kitang ipagtanggol. Hindi totoo to, ha. Nakawawa naman si Saldi ko. Gusto ko siyang ipagtanggol kasi kaliwat kanan ng binabanggit ang pangalan niya. Naawa ako sa kanya. Naniniwala ako na hindi siya kurap. Naniniwala ako na hindi ka kurap, Saldi ko. Gusto kita ipagtanggol. Where na yun na?
Asan ka na? Ba't di ka makapagsalita? Ipagtatanggol kita. Hindi ko papayag ng ganire na nilalapastangan nila ang iyong pangalan. Gago! Asan ka na? Magpakita ka na. Kawawa naman ng pangalan mo. Pati pamangkin mo damay. O, ang laki-laki daw ng inalat mo. Ayoko yan, ipagtatanggol kita, ipaglalabang kita. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot sila sa USB. Kasi baka kaya ko lang in-itemize yung ano, kasi baka sabihin nila, inimbento mo lang yan eh. Oo. 'Di ba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay. So, yun ang punto ko. Kaya gusto kong pakita yung USB. Okay. Ngayon, Kanino ba galing yan? Kay Ma'am Cathy ba yan? Ma'am Cathy Binag! Namimiss ka na ng Banateros. Yan ba yung USB sinasabi nila? Hindi pa ba natapos siya lintik na USB na yan? Lagi na lang may USB ako naririnig. Ano ba ang yan? napakahalaga, bakit ko kine-question yung pag-identify ng party list? Number one, ang party list, alam ko na meron silang allocation to identify infrastructure projects, binibigyan rin sila. But kung di ako nagkakamali, it's 100 o 150 million. Let's say 150 million para sa bawat party list. Okay? Kasi di ba kaya naman konti lang yung binibigay na allocation kasi pupunta rin na sa distrito, di mas mabuti ng yung Sa party list, distrito na. yung district congressman ang mag-request, di ba? Oo. But siguro out of accommodation, they can identify 150. So 60 plus party list, yung iba 150 lang. Ano ang special dito sa mga to? Oo. Na bilyon. Diba? Oo. Bakit naging bilyon Ano sa mas mga iba? special sa mga to? Correct. Oo. Oo. Okay? Oo. So, Di ba? Anong special? Anong meron? Oh, nako po, ayan na. Grabe ha, as in bilyon daw. Naku naman, nakakawawa naman. Ito na naman si Zaldico. Naku, ayan tuloy dahil dyan at gustong ipatawag ni Tiangco. Ito si Zaldico, ayan, nag-away sila sa kamera, nag-away-away na sila. Kainitan naman sa Kamara matapos pagtalunan ng mga kongresista kung dapat bang ipatawag si Congressman Zaldico sa pagdinig tungkol sa anomalya sa flood control projects. Si Co ang dating House Appropriations Committee Chairman nang ipasa ang 2025 budget na may questionable insertions. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasi simula pa lang, mainit agad ang sagutan ng mga kongresista sa investigasyon ng House Infrastructure Committee tungkol sa anomalya sa flood control projects. Gusto kasing imbitahan ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, sina dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Sila ang in-charge sa Bicameral Conference Committee noon para sa 2025 budget kung saan nagkaroon umano ng insertion sa budget. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. Hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Oh, yon. Kita nyo na, sabi ni Erice, ipatawag na yan. Zaldico, where are you na? Gusto mo ba, Zaldico, samahan kita pag pinatawag ka dyan? Kasi gusto kong ikaw depensahan, sa totoo lang. Gusto kitang depensahan. Naawa na ako sa'yo. Ikaw ang pinupuntiryan nila palagi. Ano bang ginawa mong masama? Ano bang ginawa mo na... At bakit sila galit na galit sa'yo? Ano bang masama sa bilyong-bilyon ng project na para naman sa kapakanan ng taong bayan?
Mantakin mo, concern ka lang naman sa taong bayan kaya nag-alat ka ng bilyon-bilyon sa mga distrito. Gago! Di ba? Gusto mo lang naman tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Ano bang masama doon? Kayo naman, masyado nyo naman pinagtutulungan si Zaldico. Ayan. Ayaw nang magpakita. Hindi na nagpapakita. Hindi, pero ako, concerned talaga ako, ha? Baka mamaya kung ano na nangyari dito kay Congressman Zaldico, baka alam mo na, kasi siyempre, naka-hot seat sa ngayon, mantakin mo. Wala, hindi siya, ni anino niya, hindi nararamdaman ng kahit sino man. Hindi, ako walang biro, ipagdasal po natin ito si Zaldico na siya po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay concerned Ako walang biro ito. It's an honest concern kasi hindi na siya, wala na, wala akong makapag-interview sa kanya. Mr. Chairman, Pero pumalag dito si Manila 6th District Representative Benny Abante. I am objecting on the motion. I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Lalong nagkainitan ng magkasagutan Grabe, no? Meron siyang tagapagtanggol. Si Pastor Abante. Si Pastor Abante. Hindi ko nga maintindihan bakit may pastor dyan. Hindi naman nanalo yan. Bakit pastor na andyan? Di ba po? Bakit kaya nandyan yan? Pastor na yan. Alam mo, may napanood akong may napanood akong preaching yan. Grabe, sabi ko. May messianic tendency itong pastor na ito nung napanood ko yung video na yon. Yung sinabi niyang siya daw ang matinding pinagpala sa kanilang malupit. Ay, nako, grabe. Tuloy. sina House Deputy Speaker Janet Garin at Navotas Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,692,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with ito. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have... Bigay nyo nga yung floor max niya. Yung floor wax dyan, ibigay nyo. Kasi ito si Garin eh. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ito tanong lang, seryosong tanong lang ito. Congressman Abante at saka Congressman Garin, meron po bang premyo pag pinagtanggol nyo sila? Kasi pagtatanggol ko na rin, kung may premyo, kung may premyo, ipagtatanggol ko na rin sila. Kasi ang tindi ng pakikipagtanggol ninyo dyan. Tanong lamang po, Congressman Abante at saka Congressman Garin, meron po bang premyo sa inyo, si Zaldico, kung sakaling ipagtanggol siya? Para kung meron, pagtatanggol ko na rin siya. Hindi, ako'y nagtatanong lang. Seryosong tanong ito, nangangailangan tayo ng panglamyerda, ganun ba? Para kahit papaano, mahanay naman ako sa mga nipo babies. Di ba? Kahit wala akong baby, at least maging nipo babies din naman ako. I have the floor. just to, on I have the record, floor. Dahil dyan, sinuspindi muna ang pagdinig. Pinagpaliban din ni Erice ang kanyang mosyon na imbitahan sina Ko at Po rito. Patitingnan daw muna niya kung ang 100 billion pesos na isiningit noong 2025 ay may ghost projects.
Nang gumulong na ang interpelasyon, umamin ang sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang nagpanukala ng mga questionableng flood control projects na pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos sa Alam mo ito kita ninyo yung packaging dito sa kamera. Etong ilang nating mga congressman, halimbawa yan si Tiangco, si Erice, si Ungab, sinasabi, sandali, ang punot, dapat ang tanongin natin dito kung sino yung nag-alat dun sa mga proyekto na ito. Nakamembro natin. Dapat ipagpaliwanag natin sila. Alam mo, tama yan. Kasi alam mo, before anything else, lalo na sa mga organisasyon, bago ka pumuna ng iba, halimbawa, nalulugi na negosyo mo, di ba? Ang una mong titignan, sandali, may problema ba tayo sa restaurant natin? Bakit mas maraming kumakain doon sa kabilang restaurant? May problema ba sa atin? Alamin mo ngayon yung mga ginagawa ng cook mo, chef mo, o ng iyong mga waiter. Tingnan mo yung presyo. Titignan mo muna sarili mo bago ka pumuna ng iba. Kasi may problema. Dito sinasabi nila, sandali, bago tayo maghanap ng mga lintik na kurap dyan sa labas, tingnan muna natin, bakit ba nangyari ito? Bakit ba nagkaroon ng mga proyektong ganito? Ganon sana. Kaya lang, yung mga katulad ni Abante at saka ni Garin, abay, napaka-titikas na mga defender. Kesa na yun ang tinitingnan, pati to si Chua, tingnan nyo anong pinupunan nila, yung mga kontraktor, DPWH. Again, walang problema. Kumpunahin mo yung mga yan, mga DPWH, mga kontraktor. Walang problema dyan. But remember, they are just tools. Tools lang sila ng quote-unquote masasabi ninyong maanumalyang proyekto. Pero sino ang naglalagay ng pondo diyan? Yan ang dapat nating alamin. Ngayon kasi mukhang ang tindi ng kumukumpas, pansinin ninyo, ang tindi ng kumukumpas. Nasisihi ng mga kontraktor, sisihi ng DPWH engineers. Oo, meron problema sa kanila meron. Pero, bakit hindi natin alamin ang punot dulo? Sino ba ang nag-alat dyan? Siyempre, mahirap ang maging pangit tuloy. Di ba? So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Ayaw, nililinis na. Linisin natin ang kasamahan natin. Sir, Representative Akop. So walang politiko lumalapit sa iyo, walang nag-aano sarili mo ito, ikaw lang ang dapat mapahamak. Tingnan nga natin ang sagot. Yes, Your Honor. Yon. Next time, appoint ka uli. Inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang reinforced river wall sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos, ghost project o guni-guni lang pero sinabing kumpleto na ito. Pati ang dalawang ininspeksyon ng Pangulo na proyekto sa Kalumpit na may kontratang pirmado ni Alcantara, bayad na pero substandard naman. Paliwanag ni Alcantara, nagbase lang siya sa dokumentong pinasa ng inspectorate team at hindi niya personal na ininspeksyon ang mga proyekto. Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to... Inaprubahan na rin ang motion ni Akbayan Party List Representative Shal Jokno na magkaroon ng full disclosure o sabihin ng mga miyembro ng Infracom kung may conflict of interest sila sa pagdinig. Yan ay dahil ilang kongresista ang dinadawit din sa mga proyekto. Bibigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Infracom na magsumite ng kanilang written disclosure. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Di ba? Ang galing. Palakpakan. Di ba? Sandali, banat bay. Sandali lang. Di ba sabi nga sa isang balita na tinanong ni Senator Bato si Diskaya na kailan pa daw nagsimula yan? 2016, di ba? Kaya tuloy, etong si Aling Claire,
May patutsada na naman sa mga Duterte. O, pakinggi. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Naks. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Ayan. Muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Okay. So, ayan ang bitaw nito. Kasi sinabi ni BP Sara Duterte, nung isa sa interview namin doon sa The Hague sa kanya, sabi niya doon ay, madali lang naman yan. Isang araw lang yan. Tapos yan. Alam mo, mga kababayan, anong konteksto nun? Kasi, remember, doon, during that interview, inulit din ni BP Sara Duterte yung pinaka-problema. Ano yun? Sabi niya, 2 tao lang naman yan. Sinabi ko na noon, 2 tao lang yan. Si Romualdez at saka si Zaldico, pasagutin nila. Yun ang konteksto noong sinasabi ni BP Sara Duterte na isang araw lang yan, tapos yan. Alam natin ng lahat ng magiging solusyon at sagot sa problema na ito kung si Marcos ay pupunahin niya yung kanyang pinsan. Maaring kahit hindi nga niya ipunahin si Zaldico dahil command responsibility naman yun eh. Nasa pinsan niya lahat ng sagot sa lahat ng problema patungkol dito sa mga ghost project. Wala nang iba makakasagot niyan kung hindi yung kanyang pinsan. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte na isang araw lang yan, tapos na yan. Yun eh. Kaya lang, syempre, etong si Aling Claire, sadyang mahina ang umunawa. Ang kanyang understanding ay masyadong mababaw at ang understanding niya basta ako itinalaga dito para batuhin ang mga Duterte. So kailangan kong balikan ang mga Duterte sa kanyang statement. Ang problema, siya ang nabalikan. Sinabi niyang wala daw, nasibak noon. O ipakita natin mga ladies and gentlemen ha. Baka kasi sabi ninyo fake news eh. Ito, pakita natin ito. Wait lang, Chotomate, tatay, Chotomate. Wait lang po. Hindi pa naayos yung audio sa akin. Ito, ha? Pakingge, mga kababayan. Makinig. Bagman is the district engineer. Has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the district engineer. Dito ha, sinasabi niya yung mga problemang ni-report sa kanya. At alam nyo, ladies and gentlemen, para lamang po sa kaalaman ninyo ha, ladies and gentlemen, dito rin yung panahon na may binanggit siyang pangalan ng mga congressman. Hindi lang nasama sa video na ito. But until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Well, the Secretary of DPWH is listening now, maybe. Somebody should relay the message. Na itong si District Engineer, kung sino naman itong
yawa na ito, Mm. you are relieved Mm. beginning tomorrow. You are listening. This is nationwide. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow, noontime. Former District Engineer Lorna Ricardo has been removed from her post due to the it should be expose made by Commissioner Greco Belita regarding the involvement de Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Marlen Ingolio, district engineer, pati si district engineer. Kaya pala sabi ko, sige ako ba sa GD, district engineer pala itong yawa na ito. District engineer. Alam mo, may parte sa akin na na nalulungkot habang naririnig ko si tatay ng ganito. Oh, walang biro. Kasi ito yung hinahanap nating kind of leader eh. 'Di ba? Mantakin nyo ang tagal-tagal na yung announcement ni Marcos tungkol dito sa flood control. Yung, maya naman kayo doon sa zona. Wala naman nangyayari. Hanggang ganun lang. Maya naman kayo. Puro investigasyon. Meron nga nagsabi sa akin galit na galit. Ano ba? Investigasyon na naman, hearing na naman, wala naman nangyayari, wala namang nakukulong. Honestly although sabi ko nga, simula pa lang si Marcoleta. Kaya nga, alam mo, Senator Marcoleta, wag ka sanang wag ka sanang matulad dun sa iba. Sana lang Ako, I'm really hopeful sa'yo kasi iba ka dumiskarte. I'm really hopeful sa'yo. Pero sana hindi lang mauwi sa hearing ito. Mauwi rin. Kasi una, frustrated na nga sila kasi kitang-kita nyo na nagsisinungaling yung mga kontraktor. Noong una pa lang, dapat sana kinulong nyo na. Kinontempt nyo na. Hindi nga kayo sinasagot na maayos. Sana kinontempt nyo na. Kaya lang, nabitin, di ba? Inano pa nga ni Estrada. Wala nabitin ng lahat ng mga Pilipino na supposedly sana meron kami makitang managot. Kahit man lang makaganti man lang ng pagkakulong sa Senado. Kaya lang wala. Siguro you have a better reason why. Ganon ang sitwasyon. And I still trust the kind of leadership na meron ka dyan sa Senate hearing na yan. Pero honestly, bitin ng mga Pilipino. Bitin ang taong bayan. Nakikita na natin lantaran na nagsisinungaling. Hindi pa natin pinakontempt. Una yun. Pangalawa, hindi lang dapat kontraktor. Hindi lang dapat DPWH district. Dapat you start calling the real mastermind sa matinding corruption na to. And we all know kung sino yun. Pinapangalanan na ng iba. Bakit ang Senado parang sorry kasi hinahanap natin yung ganitong klaseng leadership hindi takot. Yung ganitong klaseng leadership, pag sabing pangalanan. Dito may pinangalanan na congressman si Pangulong Duterte. Naalala ko ito, bakit? Sabi pa nga niya kaibigan ito ng anak ko Naalala ko yun Dinadera, Ramon Dinadera, pati Marim. You are relieved and report to your secretary by tomorrow. Ito po yung sinasabi ni Aling Claire na wala daw bang nasisante. Ito marami Mag-research ka na minsan, Aling Claire, hindi lang yung basta ka lang makapo na kay BP.
May kursunada ka ba kay VP Sara Duterte? Why are you so obsessed on VP Sara Duterte? Aling Claire. Ito, District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District. And District Engineer Caroline Abinales, OIC, Misamis Occidental, Second District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet, 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. eh no, binanggit niya si Congressman Yap. Nakita niyo, narinig niyo yon? I do not condemn you, but you are investigated. Bibigyan ko kayo ng context kung saan nanggaling itong dokumento na to. No, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Ikotin ko kayong lahat. Ayan. Nakita ninyo? Alam mo yon, dito, hard si PRRD, pero at the same time, binibigyan niya naman ng due process itong mga tao na ito. Ngayon, binanggit lang niya para magkaroon na ng warning kung sino yung dapat masibak, at dun sa iba, i-reshuffle niya na ngayon. Diba? Kasi pag na-reshuffle ka na dyan, halimbawa si District Engineer Dayukyok, halimbawa, kaibigan ng isang district dyan sa Bicol, halimbawa, nalipat si Dayukyok doon sa iba. So, bago na ngayon yung sa district ng engineer ng Bicol, hindi na siguro makukuntsaba yun, di ba? Kahit pa paano, delicates ngayon yun kung sino yung lalapit sa kanya. Talagang taga Bicol, hindi kasi naririnig natin yung Bicol na salita. Ewan ko ba ba't bidang-bidang ngayon ng Bicol? Hindi, eto. Sasabihin ninyo, sandali, banat bay, ang usapan yung secretary. Kasi nga, ladies and gentlemen, tandaan ninyo, ang sinasabi dito ni Pangulong Duterte, yung Ghost Project, yung pinakita ni Aling Claire, sino ba talaga ang may kasalanan yan? Binanggit na niya yung mga district engineer. Pinabayaan ba yan? Hindi naman po Eto, papakita ko sa inyo itong mga ginawa ni Secretary Mark. Ayan, nag-inspect na siya. Yan, kita ninyo. 2016 pa lang, kauupo pa lang ni PRRD niyan. In-inspect niya na. At sinabi niya dito, happy that we met the September 30 deadline. So, ibig sabihin, galing pa ho ito noong September 2015. Malamang. Pero, inabot pa rin nila yung deadline. Di ba? Ito naman, 2021. Ito po'y kasagsagan ng lockdown sa pagkakaalam ko dahil 2021 po ito kaya nga nakamas pa sila And yet, nag-i-inspect si Mark Villar, di ba? Ito naman, with the completion of the Quezon Avenue Flood Control and Road Project from Timog to Scout Albano. Ito, tinitingnan niya. Di ba? Ito pa.
Para lang sa kaalaman ninyo. Ayan, 2020 naman. Flood control, in-inspect din. Ito naman, pinakita rin yan. Yan yung yan yung balita. Ito yun yan. Okay? Ayan yun. Ito naman. Sa Pangasinan. Ito naman yung video na yan. Ay, picture na yan. At ito, sabi nga nito, ito yung sa the President instruction were clear from the onset. Finish as many bill project as possible in the soonest possible time. Whoever gets the credit, it's none of our business. 5 years after since PRRD assumed position, DPW's Undersecretary has completed. Ayan. So nagtatrabaho po yung ating DPWH Secretary noon. Kaya hindi naman siya sinibak noon. 'Di ba? Aling Claire, hindi mo kasi alam 'yan. Mag-Google ka kasi. Ang problema sa iyo, basta ka lang makapuna. Hindi ka talaga nag-Google. Hindi ka mag-research. Na alam mo, lahat 'yan, alam ko sinasagmit yan sa PCOO nung panahon na 'yun eh. So, nandyan lang 'yan. Maghanap ka naman. Diba? Yan ang problema sa iyo eh. Eto pa, pakita natin tong balita na ito ha. Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPW. Para pala mga multo ito mga ito. Nagpaparamdam ang mga animal. Na interesado silang tumestigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Nako! Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nako! Patay tayo dyan. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumestigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ang kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Si Senador Bato de la Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD,
i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Ayan, issue yan ngayon yung sabi ni Diskaya na 2016 pa siya nagsimula. Alam mo, hindi naman ng problema, again I am against any form of corruption, pero puntiryahin natin. Ang tanong, nung 2016 ba na nagsimula si Diskaya, ay yung mga proyekto ba na yon ay natapos o hindi? Alam nyo, tinanong niya ni Senator Bongo at sumagot siya na oo, natapos naman, maayos naman. Kasi alam mo, same people lang naman yung mga kontraktor. Kasi remember, may lisensya sila para bagang ina-accredit ng DPWH. So, lahat ng mga kontraktor ngayon ay dati ng kontraktor. Ngayon, ang tanong, ibig bang sabihin nun, pwede sila maging mabuti? Pwede! Bakit sila naging masama ngayon? Kasi nga, ang according, ako mismo may nakausap ako, hindi ko na lang babanggitin. Eto, matino ito noon. Nakasama pa namin ito noon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Nakasama pa namin ito noon. Matino itong kausap. At tinanong ko sa kanya, kamusta ba ang kalakaran sa gobyerno ngayong panahon ni Duterte? Alam mo, sabi niya, wala, mahirap ngayong magnakaw. Yun ang sagot niya. Itong kontraktor na ito, medyo aminado ito na kumikita. Sabi niya, mahirap magnakaw ngayon. Magnanakaw ka pala. Sabi ko sa kanya, magnanakaw ka pala. Kasi hindi ko naman siya nakilala through government affairs Nakilala ko siya through riding. Sabihin, alam mo yun, nagra-ride. Kasi marami mayayaman dyan Ang sagot lang nila sa akin, yung mga rider na mga mayayaman dyan, sabi nila, mahirap magnakaw ngayong panahon ni Duterte. Medyo kami ngayon. Medyo, anong tawag doon? Laylo muna kami ngayon. Yan ang sabi nila. Tapos, ngayon, tinanong ko na ngayon, itong panahon na presidente na si Marcos, alam mo, sabi sa akin, the same people na nagsabi sa akin, laylo sila nung panahon ni Duterte. Ngayon daw, ang bilin sa kanila, hindi ko alam kung sino yung nagbilin Basta ang bilin sa kanila, kunin nyo na as much as possible. Baka hindi tumagal ang administrasyon na ito. Seryoso ba kayo? Hindi, yan ang pagkakwento sa akin Basta, kumuha na kayo ng kaya ninyong kunin dahil hindi tayo sigurado kung tatagal itong gobyerno to. Yun ang sagot sa akin. Sabi ko, mga walang Diyo kayo. And matagal ko na kinikwento sa inyo ito, kung maaalala ninyo, bago pa nagputukan ito mga issue na to. Di ba? Noon pa lang kinikwento ko na sa inyo ito. Ngayon, nagputukan na. Di tama pala tayo noon. Di ba? Anong ibig ko lamang sabihin? Wala akong problema dun sa kontraktor. Yung kontraktor, sabi ko nga sa inyo, ganito lang kasimple yan mga pamilya, mga nanay, mga tatay. Alagaan ninyo ang mga anak ninyong babae. Palakihin ninyo ng tama. Huwag kayong nag-aaway kayong mga mag-asawa at siguraduhin nyo may oras kayo sa anak ninyo. Okay? Bakit kanyo? Huwag nyo sisisihin yung anak ninyo kung makakuha ng isang inutil, babaero, fuckboy, na boyfriend, na namamakla, o masamang boyfriend, na nananakit. Alam mo, huwag nyo sisihin sila. Kasi, totoo to kung matino kayong nagpalaki ng anak, hindi kukuha ng ganyan yan. Manat bay, ang gulo ng analogy mo Ganito lang kasimple mga kababayan. Simpleng-simple lang sasabihin ko sa inyo. Okay, Sandel, tanggalin mo na si Bato dyan, nakatulog na. Simpleng-simple lang ito. Kasi ang mga fuckboy, ang mga tarantadong mga lalaki, mga nananakit na lalaki, kalat talaga yan. Para silang demonyo naghahanap. Sino ang mamamanyak namin? Sino ang pwede naming isama sa listahan namin ng one night stand? Ganyan sila mga lalaki. Walang biro.
High school pa lang, pinag-aralan nila kung paano mambola ng babae. Hanggang pagtanda nila, nagpaparamihan na yung mga magkakaibigan. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Parang ganyan ng itong mga ano natin sa ating gobyerno, itong mga DPWH natin. Mga ano yan. Pero kung matino ang babae, dahil pinalaki ng matinong magulang yung babae, mahihirapan yung lalaki manggago o mahulog niya itong babaeng matino. Bakit? Pinalaki ng tama ng magulang eh. So ganun din po yung DPWH, yung ating mga kongresista, yung ating gobyerno, kung matino ang nasa ibabaw. Kung matino ang presidente, kung matino ang mga masasabi natin anti-corruption na galamay ng ating presidente, kung matino yan, etong mga tarantado sa baba, hindi makakapagnakaw ng ganyang kalaki. Oo, syempre hindi mo maiiwasan, meron pa rin makakalusot. Hindi naman natin sinabing perpekto nung panahon ni Duterte. May nakakalusot pa rin syempre nun, pero hindi ganito kagarapal. Yan ang katotohanan. Kung may kamay na bakal itong presidente natin, hindi makakalusot yung mga ganito kagarapal. Mantakin mo, paano? Sabi ko nga ho sa inyo the mere fact yung ginawa nila sa PhilHealth, paano nakalusot yun? Remember, sa huli, ang pipirma ay ang presidente ng pagdating sa budget. So kung i-veto mo yung mga insertion, yung ano ba insertion? Yun yung tinanggal sa kabila, inilipat dito sa project sa DPWH. Ano ang nanakawin kung walang pera? Tama, mali. So, pinabayaan lang ng presidente yun. Pinabayaan, matanggal yung budget sa PhilHealth, pinabayaan, ilobo yung budget sa DPWH, pinabayaan yung sa ayuda, pinabayaan lahat yan. Kaya nagkakaganito bayan natin. So wag na tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. Nandun sa ibabaw ang problema. Yan ang totoo. Tingin kayo, hanap ng kontraktor, hanap kayo ng hanap ng DPWH. Putang ina, kanino ba nanggaling ang pera? Saan ba nanggaling yung perang nanakawin? Nagigets nyo ba? I mean, kung walang pera, walang nanakawin. Paano nagkaroon ng pera? Sino naglagay ng pera? Sino nag-alat ng pera doon? Sagutin nyo ako. Kaya isang araw, kayang solusyonan ni Marcos yan kung gusto niya. Tama si VP Sara Duterte, isang araw lang yan, kayang-kaya niya solusyonan yan. Kunin niya kung saan ang pinakapunot dulo, bakit nagkaroon ng pera doon. Ang hahanapin yung nakokornian ako Sa totoo lang nakokornian ako yung pupunta yung customs, BIR kila Diskaya para ano yung kotse. Ang corny ninyo. Pasensya na pero ang corny ninyo. Sa totoo lang, napaka-corny ninyo. Hindi yan ang problema. Alam ko, halimbawa, totoo yung sinasabi ninyo, they acquired it in a wrong way. Sige, sabihin na natin totoo. Saan ang galing ang pera? Yes, maybe. I'm not saying they acquired it in a wrong way. Maybe they did that illegally. Again, saan ang galing ang pera? Paano sila nagkaroon ng ganyan kadaming proyekto? DPWH tambayan? Hindi! Katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Kaya nga alam nyo mga kababayan, mas merong nakakaunawa dyan. Gusto nyo malaman kung sino yung nakakaunawa? Eto, papanoorin nyo nito. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad.
Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din na tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sa halos isang linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na raang miyembro ng House of Representatives. Grabe, no? Yun lang yung kinagalit niya ni. Diyan nagsimula. Marami nang naging bunga yung gulo, ba't nagkaganyan? Pero nagsimula lang yan dahil dun sa more or less 170 million to 180 million in peso na ha. Yung dinagdag sa sahod ng mga ng mga opisyal na parang housing allowance. Mantakin mo 180 million lang. Ay 180,000 lang ha. Sorry, hindi not million. 180,000 lang bawat kanilang opisyal dinagdagan. Na wala pang hindi pa aabot ng bilyon. Dito sa atin magkano na ninanakaw? Mahigit milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon na ang ninanakaw, nga pa rin tayo. So, ibig mo ba sabihin ba kailangan tayong umaklas? Hindi. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko, simple lang. Ano ang nasa ating konstitusyon? Yun ang ating sundin. We have the right to protest. Meron tayong karapatan mag-assemble at magkita-kita para ipaglaban at marinig ang boses natin. Kasi, ito hindi to biro ako ay against po ako sa any form of rebellion. Ayoko ng rebellion. Rebellion comes from the demon or from the devil. Hindi dapat natin gawin yan. Okay? Hindi tayo maging violente. Pero ladies and gentlemen, we have to voice out our concern, our hatred against corruption. Kailangan natin ilabas yan. Kailangan natin magsimula na magalit sa korupsyon. Hindi sa politiko. Again bakit kanyo? Kasi may mga pinklawan, mga tarantadong pinklawan dyan, mga tarantadong vlogger. Kitang-kita na nila yung korupsyon na nangyayari sa Kamara at sa Senado at sa mga government official natin. Pero pinupuntirya nila. Si Duterte pa rin. Dito mo makikita na napakawalang niya nito mga animal na ito. Kesa na sana magsama-sama tayo, let's unite against corruption. Putang ina ninyo, si Duterte pa rin na may kasalanan sa inyo. Kaya walang nangyayari sa bayan natin Ultimong problema natin, corruption, anything. Si Duterte lang ang nasa mata ninyo. Yan ang totoo. Yan ang problema. Tayo rin Tayo rin ang problema. At tayo, again hindi ko sinisisi si Marcos dahil kasalanan o dahil anti-Marcos lang ako, pro-Duterte ako. Hindi. Kasi siya yung nakaupo ngayon. Siya dapat ang sumusolusyon nito. Kung nakaupo si Duterte ngayon, magagalit din ako. Bakit pa pinababayaan niya ito? Nagkataon, hindi siya nakaupo. Si Marcos lang. So dapat si Marcos ang sisihin. Kung sino yung nakaupo na hindi masolusyonan ng problema sa korupsyon, siya dapat ang sisihin. Hindi dahil sa anti-Marcos lang ako, pro-Duterte na ako. Hindi ganun. Kahit sino pa yan nakaupo. Bakit ako nagagalit sa speaker? Siya rin yung nakaupo Tanggalin nyo yan. Palitan nyo ng pro-Duterte speaker yan. Magagalit din ako kung pababayaan niya ito. Kasi pera na ng taong bayan ito Pera na ng bawat isa.
Alam mo nga, nung nagsha-shopping ako sa Europa, taray, nagsha-shopping. Meron silang tinatawag na tax refund doon. Ibig sabihin, pagbayad mo, pwede mo makuha yung tax pag sa airport ka na. Di ba? Pwede mo nang makuha yung tax doon. Sa loob-loob ko, bakit sa atin parang walang ganun? Hindi totoo, parang walang ganun, di ba? Kasi parang sinasabi natin na parang hindi natin nararamdaman, di ba? Hindi ho totoo yun. Pag iisipin mo na mabuti, nagbabayad tayo ng tax sa bawat bili natin. Hindi lang tayo sanay doon sa magkano na ba tax niyan. Kasi sa ibang bansa, nakaseparate yung computation ng real amount and the tax. Nakaseparate. Sa atin, kasama na. So hindi lang natin napapansin, pero lahat ng binibili natin, may tax yan. Kaya nagmamahal yung iba dahil di sa mga tax. Tapos sa sahod natin, matik na yan. May bawas na sa tax. Sa bawat natin, transaksyon, may bawas yan sa tax. And ladies and gentlemen, yan po ang ninanakaw ng mga opisyal natin. Pero bakit ito mga taga-Indonesia, maliit na bagay lang yung kanilang ikinagagalit, pero ganyan na kanilang reaction. Tayo, bilyon-bilyon na, nga. Tangina pa yung mga pinklawan. Ang target lang si VP Sara Duterte. Nakita na, hindi, una-una wala nga siya sa executive branch. Wala siyang doon eh. Wala siyang silbi doon. Hindi siya kikita doon. Paano siya kikita doon? Hindi siya congressman, di ba? And yet, ang pinipilit nyo pa rin palabasin, Duterte may kasalanan sa lahat na to. Kung hindi naman din kayo mga tarantado, no? Mga pinklawan. Kaya walang nangyari sa bahay natin dahil sa inyo, mga hayop kayong hipokrito kayo. Bakit hindi ninyo sisihin ng kamera? Hindi ko magets. Ang pinupuntiryan nila ngayon si Chis Escudero. O mga gunggong din talaga ito mga ito, no? Alam ng lahat ng mga mambabatas yan. Ang Senado, hindi sila ang final na nag-a-approve dyan. Alam yan, kaisitihan ko na nga nagsabi. Walang say-say lahat siya, small committee lang ang nagdidesisyon dyan eh. Di ba? Ngayon gusto ipatawag. Pinagtatanggol ng mga congressman. Bakit walang umiimik ng mga pinklawan? Bakit walang umiimik sa inyo? No, ay yung mga aktivistang ulol, mga komunistang terorista, ba't di kayo nagsasalita? Pinagtatakpan na oh. Nakinabang din kayo. Yan ang problema. Yung corruption, hindi lang sa government official, pati dun sa mga tao na corrupt na. To the core. Buti pa itong Indonesia. Again, I am not encouraging na magrebelde tayo. Ayoko niyan. But at least iparamdam naman natin yung galit lang natin sa gobyernong ito in a very peaceful way na protected under our constitution. We can gather and say our grievances against this government without rebelling, without taking arms. I'm against it. Taking arms and rebellion, I'm against it. Pero at least magsimula naman na tayo magprotesta, magalit. Kung may kakayanan lang ako mag-gather, wala lang kasi akong friends. Wala lang, honestly, wala lang kasi po akong grupo. Ang grupo ko lang yung banateros ng ang inatupag ko hindi kumain ng kumain, magpataba. Sama na ugali mo banat ba? Hindi, totoo naman eh. Hilig kumain eh. Di ba? Sana lang magising na tayo mga Pilipino. Antayin pa ba natin na maubos talaga? Mamatay ng bawat isa sa atin hanggang kumilos tayo? Hindi yun ang problema. Alam mo ang problema kasi hanggang walang namamatay sa Pilipinas. Para bagang immune na tayo sa, masyado na tayong immune sa kalokohan, immune na tayo sa korupsyon. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magpapaka-immune sa korupsyon? Okay lang sa inyo yan? Naghihirap tayo, tapos yung mga opisyal natin, gala lang ng gala, ang daming pera.
Di ba? Payag kayo doon? Ako hindi.